Hello guys! Another video na naman tayo patungkol sa electrostatic. So once again, ang ating approach sa ating pagsosolve ng problem na ito ay board exam approach. Hindi naman na natin masyadong i-discuss ng deeper kung ano nga ba ang electrostatic na subjects. Magbibigay lang ako ng isang problem na pwedeng makatulong sa inyo na ma-practice nyo ang inyong problem solving skills. Lalo na kung kayo po ay electrical engineering students na magte-take ng board exam at kadalasan may mga professor na ganito lang din kasimple ang kanilang problem na pinapasolve sa kanilang mga students. So, start na tayo. Mabilisan lang. Isolve natin ang series connected capacitor problem. No? Ito ay nasa subject na electrostatic. So, number 2 problem tayo. Basahin natin. The three capacitance. Capacitor 1 or sub 1 is equal to 1 microfarad. And ating capacitor 2 ay merong value na 2 microfarad. And sub 3 or capacitance 3 o capacitor 3 are connected in series. Find the value of C3 if the equivalent capacitance of the combination is 0.6 microfarad. Sa pagsosolve ng ganitong problem, guys, kailangan natin tandaan at kailangan nating ma-memorize kung ano ang mga formula na dapat natin gamitin. Dito sa ating problem na to, ang hinahanap dito is yung equivalent ng capacitor number 3. So, meron tayong ditong complete circuit, meron tayong battery, meron tayong tatlong capacitor. Alright? Ito yung ating capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. So, according sa given natin, itong capacitor 1 ay may value na 1 microfarad. Itong capacitor 2 ay may value na 2 microfarad. Itong ating capacitor 3 ay walang value. So, ito yung missing natin. Alright? Pero meron naman tayong combination value na 0.6 microfarad. So, tandaan natin, ang formula na ito, tatlo yan, para dito sa series connected capacitor, meron tayong capacitance formula for total value niya ay meron kang 1 all over 1 over C2 plus 1 over C2. 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. Alright? Sa charge naman, meron naman tayo ditong formula na charge equals to charge 1 and equals to charge 2 is equal to charge 3. So, dito sa isang circuits natin, ang charge niyan ay pare-pareho lang. Alright? Pare-pareho lang yan. And so on and so forth. Then, dito naman sa voltage, meron kang voltage dito, may voltage ka dito, may voltage ka dito. So, kailangan, para makuha mo yung ating voltage total, kailangan lang natin add lahat ng ating mga voltage value or summation lang ng lahat ng voltage. So, i-solve natin. Pero bago yan, kailangan natin isulat ang ating given. So, given number 1 natin, meron tayong given na C1 is equal to 1 microfarad. Ang ating C2 ay meron tayong 2 microfarad. At dito naman sa 3, ito yung ating required o yung ating hinahanap. Dito naman, meron tayong capacitance total na 0.6 microfarad. So, pag nakuha na natin ang given, is substitute lang natin dito sa ating formula. So, napakadali lang yan, guys. Itong capacitance total, substitute mo dito. Tapos, copy mo yung 1.
copy mo yung 1, and then 1 over capacitance 1, and 1 over capacitance 2, then 1 over capacitance 3. So dito, sa ganitong problem, kailangan lang natin dito ay gamitan ng shift solve. So napakadali lang yan. Pero kadalasan nga lang, kapag sinip solve natin yan sa calcu, matagal lumabas. So kung marunong ka mag-derive ng formula, mas madali mong makukuha ng mabilisan yung ating ating answer. So this time, subukan muna natin i-shift solve siya. Copy natin ito. Gamitin natin 0.6 over. So kahit hindi na natin isulat yung microfarad, kasi pare-pareho naman siya, sa answer na lang natin isulat yung microfarad. Alright? Okay, 1 is equals to 1 plus 1 is equal to 2 plus 1 and solve for x. So, 1. Ang ating answer para dyan, kapag ating sinip solve, tignan natin kung lalabas ka agad. Pero usually, pag ganitong problem, matagal lumabas yung ating answer. So, calculate natin. 0.6 equals to 1 over 1 over ayan. 1 over 1 plus 1 over 2 plus 1 over x. Shift solve natin. Tingnan natin kung ilang minuto bago lumabas yung answer. So, 6 microfarad. According sa ating calcu, ang ating answer ay 6. Alright, check natin. 0.6, 2 microfarad, 1. So, ang ating answer ay 6 microfarad. So, guys, ganun lang kadali ang pag-solve ng series connected capacitor. So, sa next video natin, papakita natin yung previous na lumabas sa board exam. So, tandaan lang natin ang tatlong formula na to para ka lang nagsosolve ng resistance kasi halos same lang naman yung kanilang formula. Alright? Capacitance, ito yung kanyang formula. Charge, ito yung kanyang formula. Yung voltage, ito yung kanyang formula. So, by the way, guys, this is Engineer John Paul Cupones. Kung may mga answer kayo, or kung may mga question kayo, sa ating video, mag-comment lang kayo sa comment section at willing naman tayong sagutin yan. So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka kung may ilalabas akong mga ganitong klaseng video. Ang video na ito ay para lang makatulong sa ating mga kapwa students na nag-aaral ng engineering, regardless kung civil, mechanical engineering, dahil tatakal natin yung ibang subjects na meron din naman sa ibang engineering courses. So by the way guys, hanggang dito na muna ang ating video. Bye-bye!